napakahambog niya si Luistro kagaya ng ibang alipores ng kakampwit. Feeling entitled kayong mga MSM, dati okay lang. Alam niyo, hindi rin po dati okay eh. Akala natin okay sila. Alam niyo kung bakit akala natin okay sila? Wala tayong pinagkukunan ng ibang balita eh. Ngayon, hindi naman sila automatic na fake news. Sabi ko nga kanina, ang ginagawa ng mainstream media ganito. Nagtatago sila ng balita. Nag-highlight sila ng gusto nila i-highlight na balita. Tinatago nila ibang balita. Yun yun. May mga tinatago silang balita. Halimbawa po, yung sinasabi nga na hindi na atin yung Skoda. Skoda Shoal. Wala nagbabalita niyan. Pero binalita ni hindi ba malaking hindi ba malaking balita yan na tayo ay na nakuna ng teritoryo sa panahon ni Pangulong Marcos. Dalawa lang naman yan. Imposible naman hindi nyo alam. Kami nga alam namin na binalita ni Tiglaw. Hindi nyo pwedeng sabihin na si Tiglaw anti-Marcos yan kaya hindi dapat paniwalaan. Ganun lang nyo yun. Hindi po pwede yung ganun. Dapat alamin nyo kung totoo yung sinasabi niya. Tanong ba dong bakit di pa nalabas si PRRD sa KOJC? Kinukundina na ba siya ng pulis at AFP? Ano daw? Bakit hindi lumalabas? Hindi pa nalabas si PRRD sa KOJC? Kinukundina na ba siya ng pulis at... Anong hindi pa nalabas? Hindi siya pumupunta ron sa KOJC? Kung hulihin siya doon. Tama talaga si BP, ang gaba. Media blackout, correct. Ngayon lang natin nalalaman yan. Pero malamang yan, dati na nilang ginagawa. Pero dahil walang pang vloggers nun, wala pang social media nun, wala pang SMNI nun, wala tayong mapagkukunan ng ibang impormasyon kundi sila. Yan palang mga yan, samahan pala. Kahit mukhang magkakakontra, kahit mukhang merong paligsahan, no? Pero sa actual pala, pare-pareho lang yung gusto nilang ibalita. Tama talaga si BP, ang gaba, dili magsaba. Ano ibig sabihin nun? Chris Ali, hello, long time no see, mission ng MMLSO. Censorship o media blackout. Aisya, love, good evening po. Boss Baz, legal ba yung pagtatalaga kay Jose P. Laurel bilang Pangulo ng Japanese occupation noong 1941? Oh, legal. Kaya dalawa yung Pangulo natin noon eh. Ang tawag dyan, de jure at saka de facto. No? Yung de jure, kasi nasa abroad di ba, umalis siya, no? Si Quezon nagpagamot sa ibang bansa. Tapos namatay siya ron sa New York, di ba? Presidente natin nun siyempre, yung vice niya yung papalit. Pero, yung actually, so legal na presidente si Quezon. Kasi nahalal siya di ba? Legal siyang presidente in exile. Naroon siya sa US Tapos nung namatay siya, natural yung vice president niya yung papalit, si Osmeña. Dito sa Pilipinas, habang naka-exile sila, yung naiwan dito, nasakop tayo naman ng Japan, di ba? Sakop tayo ng Japan, binigyan naman tayo ng Pangulo, si Jose Laurel. Ano bang hindi legal dun? Siya yung actually existing government. Yung isa, legal government. Yung isa, ayun, network rival. Rivalry lang, lang, sa ratings lang. Pero pag pare-pareho sila kung magtago ng balita. May kakilala ka po na hindi naman journalism graduate pero naka-uniform ng SMNI. Pwede naman sila, hindi naman po, pwede ka namang i-hire kahit hindi ka journalism graduate kung ako po
pinagsusulat po ako eh. Kaya lang di ko maharap eh. May nagre-recruit na po sa akin na dyaryo. Hindi ko lang, hindi naman sikat. Natuwa din ako kasi okay to. Kaya lang, nung actual na ako magsusulat, putyang hirap pala magsulat. Ano bang ano yung police blatter yata yung tawag na, police files. Yung dyaryo na yun. Pwede po. Bakit ka naman, hindi po exclusive yun para sa kanila. Kung re-recruitin ka ba di ba? Bakit naman hindi? Bakit may mga journalist naman na hindi naman nagtapos ng journalism? Sang-ayon ako sa tanong ni Ate Sara, bakit pinapayagan ng mga buitre sa HOR na mo po dyan si good convicted Castro? Kakampi nila eh. Hanip talaga itong Luistro, may kabulukan tinatago, kabulukan sa bibig niya nanggaling. Alam nyo, napunan nyo yung mga attackers ni yung mga taga-atake, no? It's either merong mga kaso, convicted, yung iba convicted, tapos yung iba may mga kaso, no? Dami, no? Naumpisa ng ibinigay ng COA, magiging panlaban ng mga hingi ng confidential fund dahil kung hindi, mabubutasan ng COA. Kaso nga ayaw nila eh. Di ba? Dapat meron din tayong kakamping congressman o senador na manghihingi naman ng confidential fund ni Bongbong. Matalinong vloggers except trolls, siyempre, matalinong vloggers. Ito lang po yung sasabihin ko, no? Maraming magagaling na vloggers. Kasi ganito, ano yung pagkakaiba ng meron ng social media? Nung panahon kasi na walang social media, kahit magaling ka, hindi ka naman magbo-broadcast eh. 'Di ba? Ang access mo lang sa mga tao, ano lang, media lang. Is either dyaryo o broadcast media. Print and broadcast media lang eh. Wala pang social media noon. Ngayon, pag magaling kang tao, pwede kang humarap lang sa camera sa YouTube, makakapag-broadcast ka na ng gusto mo. Yun po yun eh, no? Kaya mas halimbawa, wag na kami mga vlogger. Halimbawa, si Harry Roque. 'Di ba? May vlog siyang sarili. Si Attorney Trixie, may vlog siyang sarili. Yung mga ganun na yung expertise, halimbawa, yung mga kahit hindi sa politika lang, yung mga nagluluto, mga chef, may mga vlog na sila. Karamihan kasi ng vlogger, expert sila doon. Expert sila doon. Sa sports, marami pong sportsman na vlogger. Maraming boxer na vlogger, ganun. So, mas eksperto sila kaysa sa mga nag-aral lang ng journalism pagdating ng sports vlogging. Naranasan nila yan eh. Nakita niyo yun yung sinasabi ko na na advantage ng vlogger. Hindi po dahil siguro kung i-average nyo, average ng mga lahat ng mga anchorman ng TV station tsaka average ng lahat ng vlogger. Baka lamang pa sila pero ang dami. Ang daming vlogger na magagaling. No? Okay. Boss Buds, pag na-impeach si VP Sara, pwede pa ba tumakbong presidente? Pag na-impeach po kasi, ganito po, no? Pag na-impeach po yan, sasampahan po nila ng kaso. Di ba? Kaya hindi sinasampahan ng kaso kasi vice president ka pa eh. Pag in-impeach na siya, tinanggal na siya sa pagiging vice president. No? Yan. Once na ma-impeach, hindi na pwedeng tumakbo. Pwede ibig si ERAP. Pag may kaso ka nga, basta napatawad.
ganito po, hindi ka kakasuhan, kinakailangan impeach ka muna, 'di ba? Tapos kakasuhan ka. Yun eh. Kasi tinanggal ka lang sa pwesto eh. Ngayon kung hindi ka nila kakasuhan, bakit ka pa nila in-impeach? Para saan ba yung impeachment? Ang impeachment po, alam nga namang gusto ka lang nilang tanggalin na vice president. Siyempre, gusto ka, threat ka pa rin eh. Kuya Badong Aratlis, yung 203 billion tax babayaran pa ba ni BBM? Wala na pong humahabol. Di ba? Hinahabol siya noon ng mga dilawan. Kakampi na nila. Ganun talaga buhay. Kaya, alam niyo meaning talaga ng dilawan? Mga baliktarin yan. Tinutuo lang nila yung pag sinabi kasi, dilawan yan. Kahit noon hindi lang po dahil yung nagkataon lang na Ninoy yung tie a yellow ribbon. Pero yun talaga meaning ng dilawan eh. Mga baliktarin. Yung galawan ng dilawan noon at bangag ngayon, iisa lang. Mas malala ngayon kasi alam nyo kung bakit malala ngayon? Kasi nanggaling tayo sa presidenteng matino eh. Alam niyo yun, dati kasi si Pinoy, wala rin naman eh. Pare-pareho lang noon eh. Si Tatay Digong lang sa inabot ko yung may isip na ako si Tatay Digong lang talaga yung may kakaibang impact eh. Noon, nanalo presidente, excited ako makinig sa SONA, no? Papalakpak pa ako. Utuin ako eh. Madali akong umasa, palaasa ako eh. Umaasa ako sa mga tao. Yung mga sinasabi, katulad nung araw nangangaroling ako. Balik ka na lang sa 24. Putya, tinandaan ko lahat ng bahay na nagsabi sa akin noon. Excited ako na mag-24. Kasi hindi ka binigyan ng nangangaroling kayo. Nangangaroling ako mag-isa eh. Miski caroling, soloista ako eh. Balik ka na lang boy sa 24. Balik ka na lang boy sa 24. Pagbalik ko ng 24, alam niyo yung mga sinasabing ganun, pinagtitiwalaan ko yun. Kaya masama loob ko sa mga ganyan, yung mga matiwala ako sa sinabi mo, yung palabra de honor. Siguro mga 5 yung nagsabi sa akin, no? Excited ako mag-24 dahil malaki kikitain ko. Ito, nag-caroling ako, wala, di ka rin pinapansin dahil Noche Buena na eh. Kaya hindi ka na magtitiwala talaga sa mga tao, no? Mas malala ngayon dahil si BBM sumisinghit. Roro Marcos, malala kasi susundan mo na lang, may maganda ka ng formula eh, di ba? Malala ngayon dahil si Pinoy, wala siyang susundan na formula eh. Eto, kung sinunod mo lang yung sinabi mo nung tumatakbo ka, wala tayo sanang problema. Continuity. Sixth Sense, pinakawalang kwentang Pangulo ng Pilipinas, boss. Pinoy administration kahit epic fail yun. Pinagawa na ng shrine pole at bridge, at least may nakita ka. Si Bangag Ghost Project. Wala talaga, no? No? Talagang wala sila, no? Tsaka yung paraan ng paglutas, eh. Doon ako nainis, eh. May traffic ba? Hindi pala nalutas ni Duterte yan. Meron ba tayong problema sa sa West Philippine Sea? Kasi si Duterte kasi, nawili tuloy yung China. Okay. Lahat na lang eh. Bumaha tayo. 6 na taon si Duterte. Hindi niya napigil yung baha. Nakalabas na ba si Hubito Palparan? Nakakulong pa rin yata. Kasi balita yan kung napalabas na yan, di ba? Sinabi ni BP Inday Sara yan kanina, sir, yung tungkol sa continuity of projects. Oo nga. Yun nga yung dahilan na kung bakit siya masama ang loob.
kasi hindi tumupad si BBM. Kumusta na kaya ang adventurism ni Diwata matapos niyang mabuksan ng manhole sa KOJC compound? Nakita kaya niya Ninja Turtle sa ilalim ba daw? Alam niyo yan, biggest blunder, no? Tindi, no? Pahiyang-pahiya sila dyan, eh. Kaya yung pangangatawan nila hanggang 2028 yan. Nariyan sila. Wala tayong maasahan sa admin ngayon. 2 years na may pondo. O naman, walang maramdaman. Di bumababa ang presyo ng bilihin, kuryente, walang pakialam. Kasi nga, ang purpose niya, lusot na sila pag nasisi.